Mga mahal na kapatid, ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin ang hindi mapapasubali ang kahalagahan ng sugo ng Diyos sa buhay ng tao. Nagkakatipon po tayo ngayon kasama ng ating mga anak upang sumamba sa Diyos at gunitain ang kanyang sugo sa mga huling araw na ito. Sa araw pong ito ay 10 ng Mayo, ang ika-140 taong kaarawan ng kapanganakan ni kapatid na Felix Manalo, ang kinikilala nating sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Siya po ay ipinanganak noong Mayo 10, 1886 sa Tipas, Taguig, Rizal. Ginugunita po natin siya hindi lamang dahil sa pagsapit ng kanyang kaarawan, kundi higit sa lahat ay dahil sa makapangyarihan at matagumpay niyang pamamahala sa iglesia mula nang ang iglesia ay bumangon sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914 hanggang sa papagpahingahin siya ng Diyos noong Abril 12, 1963. Ang ikinatatangi po ng kapatid na Felix Manalo sa ibang mga mangangaral ng Biblia na nakatatak na sa puso't isipan ng mga mananampalatayang Iglesia ni Cristo ay kung paano niya dinakila at ginawang marangal ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Buong katapatan niyang itinuro ang dalisay na mga aral ng Diyos at ipinatupad ang mga tuntunin at mga patakaran sa iglesia na pawang nakasalig sa Biblia. Kaya ang iglesia sa panahon ng pamamahala niya ay nagtamo ng tunay at lehitimong pagtatagumpay na napakarami kung iisa-isahin natin. Sapat na sabihing ang gawaing ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ay naghatid sa maluwalhating kalagayan ng iglesia sa malayong silangan at ang mabilis na paglaganap nito sa malayong kanluran at sa iba't ibang panig ng mundo. Bagaman, ito ay nalubos sa panahon ng pamamahala ng kanyang anak na si kapatid na Eranio G. Manalo. Nakatuparan naman ng hula na nakasulat sa Isayas 59:19. Nakalulungkot po na ang karamihan sa mga nagpapakilalang sila'y Kristiyano ay hindi naniniwala sa dakilang kahalagahan ng sugo sa kaugnayan ng tao sa Diyos at sa pagtatamo ng kaligtasan. Ang paniniwala nila ay sapat na. Ang paggawa ng mabuti, ang pananampalataya, ang pagkilala at pagtawag sa Diyos. Ang lalong nakalulungkot, may mga dating naniniwala sa kahalagahan ng sugo at nagtaguyod ng mga aral na itinuro niya sa mahabang panahon, ngunit ngayon ay hindi na. Sinasabi nila ngayon na hindi na kailangan at di na mahalaga ang sugo sa pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Lalo pa nga ngayon na siya ay pumanaw na. Ang gayong paniniwala ay sumasalungat sa namamalaging patakaran ng Diyos sa ginagawa niyang pagsusugo sa bawat yugto ng panahon. Nakalimutan din po nila kung paanong ang puot ng Diyos ay nag-alab laban sa mga nagtakwil sa kanyang mga isinugo mula pa nung unang panahon. Sana po ay maalala nila ang nakasulat sa Roma 10:14 hanggang 15 na nagsasaad ng ganito. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paanyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Salamat po sa Panginoon Diyos na sa kabila ng dilemang ito ngayon
kayo na buong sikap, buong tiyaga na dumadalo sa ating mga EGM ay hindi bumibitiw sa inyong pananalig sa kahalagahan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito at sa pagtataguyod ng mga aral na buong pagmamalasakit niyang itinuro sa iglesia. Hindi po natin kailanman lilimutin ang kanyang mga pagpapagal para sa kapakanan ng ating mga kaluluwa. Bakit po palagi nating inaalaala ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito? Magsimula tayong bumasa sa aklat ng Hebreo sa 13, talatang 7. Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin nyo kung paanong sila'y namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan ninyo. Sinabi po ng Biblia, alalahanin natin ang mga dating namuno sa atin na nagbahagi o nagturo sa atin ng mga salita ng Diyos. Sa mga huling araw na ito, si kapatid na Felix Manalo ang kinasangkapan ng Panginoon Diyos upang ituro sa atin ang kanyang mga salita o ang mga tamang aral o doktrina. Subalit sa mga tao ng sanlibutan ito, siya ay hindi mahalaga. Walang kabuluhan. Hindi natin ipinagtataka yun. Sapagkat inihalin tulad siya ng hula ng Biblia sa isang uod. Uod na Jacob, nakasulat sa Isaias 41:14. Duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Nakasulat naman yan sa awit 22:6. Subalit sa atin ay napakahalaga niya at mananatiling gayon kahit wala na siya. Bakit po? Upang masagot ito, muli nating pag-aaralan ng mga dahilan kung bakit nagsugo ang Diyos ng mga piling lingkod niya sa panahong Kristiyano. Simulan po natin ang pagsusugo ng Diyos kay Apostol Pablo. Bakit po isinugo ng Panginoon Diyos si Pablo at kanino siya isinugo? Dinggin ninyo nakasulat sa Gawa sa 26:17-18. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Isinugo po ng Panginoon Diyos si Apostol Pablo sa mga hintil upang idilat ang kanilang mga mata. Sino po ba yung tinutukoy ng mga hintil? Ang mga tao, iba't ibang lahi, hindi Hudyo, hindi kabilang sa unang iglesia ni Kristo. Pero isinugo ng Diyos si Apostol Pablo sa kanila upang idilat ang kanilang mga mata. Bakit po kailangang idilat o buksan ang mga mata ng mga hintil? Gayong hindi naman sila literal na bulag. Sapagkat ayon sa Biblia, sila ay nasa kadiliman at nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya hindi sila makakita. Bakit kailangang maibalik sila sa liwanag mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas sa Diyos upang magtamo sila ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at magtamo ng mana o ng kaligtasan. Kung gayon, napakadakila ng layunin ng Panginoon Diyos sa pagsusugo kay Apostol Pablo. Natupad ba
ni Apostol Pablo ang dahilan ng pagsusugo sa kanya ng Diyos noong unang siglo, natupad. Marami pong ibinunga si Apostol Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Marami ang nahikayat na umanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya kasama ng mga Hudyong mananampalataya, naging karapat-dapat ang mga hintil, hindi lang sa paglilingkod sa Diyos, kundi sa pagmamana ng pangakong kaligtasan. Sa pagkakataong ito ay pag-aaralan naman natin ang tungkol sa pinakadakilang sugo ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit po isinugo ng Panginoon Diyos ang ating Panginoong Hesukristo? Mababasa natin ang sagot sa Lucas 4:17 hanggang 18. At ibinigay sa kanya ang aklat ng Propeta Isaias. At binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. Mga mahal na kapatid, ang dahilan kung bakit isinugo ng Panginoon Diyos ang Panginoong Sokristo, pangunahin upang ipangaral ang mabubuting balita o ang ebanghelyo at upang ang mga bulag ay makakita. Kaya mapapansin ninyo ang pagkakatulad ng pagsusugo ng Diyos kay Apostol Pablo at pagsusugo sa pinakadakilang sugo sa Panginoong Sokristo upang yung mga bulag, yung hindi nakakakita, imulat, idilat ang kanilang mga mata. Bakit po itinuring na bulag ang mga tao sa sanlibutan ito? Ano po ang hindi nila makita? Basahin natin ang sagot dito naman sa Ikalawang Korinto sa 4, ang talata po ay 4, pahayag din ni Apostol Pablo, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Bakit po itinuring na bulag ang mga tao sa sanlibutan ito? At ano ang hindi nila makita? Ang sabi ni Apostol Pablo, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito o ni Satanas ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang huwag sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng ebanghelyo ni Kristo. Alin po ba yung ebanghelyo? Yun ang mga salita ng Diyos na siyang kapangyarihan niya sa ikaliligtas. Ayon sa nakasulat sa Roma 1:16. Sa makatuwid, binulag po ni Satanas ang isipan ng mga tao upang hindi sila maligtas. Kung gayon, kaya nagsusugo ang Diyos mula pa nung una ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na maligtas. Sa mga huling araw na ito o sa mga wakas ng lupa ay may isinugo rin ang Panginoon Diyos. Kung paanong ang mga naunang sugo, may mga hula ang Diyos na malinaw na nakasulat sa Biblia sa sugo ng Diyos sa mga huling araw, sa mga wakas ng lupa o sa ating panahon, meron ding mga hula ang Panginoon Diyos. Ano pong isa sa mga hula ng Diyos tungkol sa sugo niya sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw na ito? Babasahin natin ay ang hula na nakasulat sa Isaias 43:5. Itutuloy natin ang pagbasa hanggang sa talatang 8. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan
at pipisanin kita mula sa kaluluran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong tigilin, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Iyong ilabas ang bulag na bayan na may mga mata at ang bingi may mga tainga. Mga kapatid, pamilyar na tayo sa hulang ito ng Diyos tungkol sa kanyang sugo sa mga huling araw. Hindi lang po isinasaad sa hula ang panahon at dako na pagmumula ng huling sugo. Ang dako, malayong silangan. Ang panahon sa mga wakas ng lupa. Kundi sinabi rin ang dahilan ng pagsusugo sa kanya ng Diyos. Ano po yun? Ayon sa binasa natin sa huling bahagi ng talata, upang ilabas niya ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae na bulag at bingi na pinipigil ng hilagaan at ng timugan. Na ipaliwanag na po sa atin kung nung tinutukoy na hilagaan at timugan. Yan po ang mga maling relihiyon na kinagis na ng marami sa atin na naging bunga ng pangangaral ng sugo ng Diyos. Upang lalo pang maging maliwanag sa atin ito, pag-aralan natin ang iba pang hula ng Biblia. Ayon sa kaugnay na hula, saan ilalabas ng sugo mula sa mga wakas ng lupa ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Dito po sa Apokalipsis 18:2 at 4. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho, ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibig. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Saan po ilalabas ng sugo? Mula sa mga wakas ng lupa ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae. Batay po sa hulang ito, ang magiging bayan ng Diyos ay kailangang ilabas o palayain mula sa pagkabihag sa Babylonia. Yun din po yung sinasabi dun sa unang hulang binasa natin na aking sasabihin sa timugan, huwag mong pigilin. Pinipigil kasi, bihag kasi ng Babylonia yung mga anak ng Diyos na pinagsuguan kay kapatid na Felix Manalo. Kaya, ang nais ng Diyos, ilabas ang mga lingkod ng Diyos mula sa Babylonia. Linawin pa natin, alin ang Babylonia kung saan ang bayan ng Diyos ay nabihag, kaya kailangang mailabas. Dito rin po sa Apokalipsis, dito naman sa 17, mga talatang 5 at 1. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga babaeng mapakiapid at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na babaeng mapakiapid na nakaupo sa maraming tubig. Alin po ang Babylonia? Kung saan ang bayan ng Diyos ay nabihag,
Kaya kailangang mailabas. Ang Babylonia ay ang ina ng mga babaeng mapakiapid na nakaupo sa maraming tubig. Tatandaan po natin yun. Liliwanagin pa sa atin mamaya yun. Nalaman po natin pagka ginagamit ang babae sa hula, tumutukoy yon sa iglesia. Ang tunay na iglesia ni Kristo na itinatag ng Panginoong Kristo ayon sa 2 Korinto 11:2 ay itinulad sa dalaga o babaeng malinis. Sa kabilang dako, ang Babylonia na bumihag sa mga anak ng Diyos ay pangalan ng isang babaeng mapakiapid o masamang babae o masamang iglesia na nakaupo sa maraming tubig. Para maging malinaw yan, sapagkat kung ang pag-uusapan ay literal na tubig, yung babae, paano makakaupo sa maraming tubig? Kaya, alamin natin, anong kahulugan ng maraming tubig kung saan ang Babylonia o ang iglesyang itinulad sa isang babaeng mapakiapid ay nakaupo. Dito rin po sa Apokalipsis sa 17, talatang 15 naman. At sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng babaeng mapakiapid ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Ayon po sa hula, ang tubig na kinauupuan ng babaeng mapakiapid o ng masamang babae o masamang iglesia ay mga bayan, mga karamihan, mga bansa at mga wika. Kung gayon, ang iglesia na nagtataglay ng pangalang Babylonia ay nakalaganap sa mga bayan, mga karamihan, mga bansa at mga wika sa buong mundo. Alam nyo, ang mga Bible scholars ay pinag-aralan iyang salitang Babylonia. Alam nila na merong Old Babylon or Ancient Babylon. Pero iba itong tinutukoy sa mga hula sa Apokalipsis. Sangayon sa mga Bible scholars, anong tinutukoy na Babylonia? Ang babasahin po natin ay nagmula sa footnote ng unang Pedro 5:13 sa Douay Rheims Bible, isang saling Katoliko. Ayon na po sa pagkakaliwat sa Tagalog. Babylonia, sumasagisag sa Roma. O isang simbolikong metaphorical na pangalan ng Roma. Gaya ng nabasa natin, ang Babylonia ay sumasagisag sa Roma. Sa makatwid, naghahanap tayo ng iglesia na nagtataglay ng pangalang Roma na bantog sapagkat nakaupo sa maraming tubig o sa mga bansa, mga karamihan at mga wika. Aling iglesia yun? Hindi tayo sasagot. Ang sasagot ay ang isang kardinal, si James Gibbons, na sumulat ng The Faith of Our Fathers. Doon ay isinasaad ang ganito ayon na sa pagkakaliwat sa Pilipino. Ang Romano ay bahagi ng pangalan ng iglesia dahil ang Roma ay ang luklukan ng kapangyarihan ng obispo ng Roma o ng Papa. Higit pa rito, ang iglesia ay tinatawag na Katolika dahil ang ibig sabihin ng Katolika ay universal. Ito ay nakalaganap sa bawat bansa sa mundo at ibinibilang ang kanyang mga anak mula sa lahat ng mga tao sa karamihan at mga wika sa daigdig. Hindi po tayo nagsabi nito. Isang otoridad, Katoliko ang nagsabi nito. Maari pong makasakit sa iba na mapakinggan ang pagtuturong ito ng Iglesia ni Kristo. Subalit ito ay isang katotohanang itinuturo ng Biblia na dapat maunawaan ng lahat.
na ang tinutukoy na Babilonya kung saan pinalalabas ng Diyos ang kanyang mga anak na lalaki at babae sa pagkasangkapan sa sugo mula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa ay ang Roman Catholic Church o ang Iglesia Katolika Romana. Ito po ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos na ang kanyang sugo sa mga huling araw ay manggaling sa malayong silangan. Partikular na bansa sa Pilipinas, kung saan ang Katolisismo ay laganap o nakararami. Ang maraming mga napaanib sa iglesia na ibinunga ng kapatid na Felix Manalo sa kanyang pangangaral ay nagmula sa Iglesia Katolika at sa iba't ibang sektang protestante. Kasama sa hula ang mga protestante. Yung dakilang Babilonya, yun ang ina ng mga babae o iglesyang mapakiapin. Bakit mapakiapin ang Iglesia Katolika? Sapagkat tumanggap sila ng mga aral mula sa paganismo. Hindi lang yun. Nagkaroon din sila ng pakikiapid sa gobyerno. Nagkaroon sila ng malaking kapangyarihan. Ang iba't ibang sektang protestante naman nahawa rin sa pananampalatayang Katoliko. Oo, lumabas din sila. Pero itinaguyod pa rin ang mga maling aral ng Iglesia Katolika. Halimbawa yung tungkol sa Trinidad, na ang Diyos ay isa pero merong 3 persona. Samantalang sa Biblia, malinaw isa lang ang Diyos, ang Ama, na lumalang. Hindi lang yun. Ang iba't ibang sektang protestante, marami sa kanila, nagsasabing sapat na ang pananampalataya upang maging karapat-dapat sa Diyos. Pumunta tayo doon sa mga inilabas ng Diyos mula sa mga maling relihiyon. Bakit ang mga anak ng Diyos o ang bayan niya ay itinuring na bulag habang hindi pa sila nailalabas sa Babilonya o sa Iglesia Katolika Romana? Ang babasahin natin ay isa pa ring hula na nakasulat sa Isaias sa 44:14 hanggang 18. May kahabaan po. Pakinggan po ninyong mabuti. At para may magamit siyang kahoy, pumuputol siya ng cedro, encina o cypress na kanyang itinanim sa kagubatan. Nagtanim din siya ng punong abeto at sa kadidilig ng ulan ay tumubo ito. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginamit niyang panggatong para pampainit at panluto ng pagkain. At ang ibang piraso ng kahoy ay ginawa niyang rebulto na niluluhuran at sinasamba. Ang ibang piraso naman ay ipinanggagatong niya at sa baga nito'y nag-iihaw siya ng karne. Pagkatapos ay kumakain at nabubusog. Nagpapainit din siya ng apoy at sinasabi niya, ang sarap ng init. At ang ibang piraso ay ginagawa niyang rebulto at sa rebultong ito'y nananalangin siya ng ganito, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Hindi alam at hindi nauunawaan ng mga taong ito ang kanilang ginagawa. Tinakpan ang mga mata nila kaya hindi sila makakita. Tinakban din ang kanilang mga isip kaya hindi sila makaunawa. Bakit po ang mga anak ng Diyos o ang bayan niya ay itinuring na bulag habang hindi pa sila nailalabas sa Babilonya o sa Iglesia Katolika Romana? Katulad po sila ng mga taong bingi at bulag na walang pagkaunawa sapagkat pumuputol sila ng mga kahoy, ginagamit na panggatong sa pagluto ng tinapay at
pagpapainit sa kanilang katawan at pagkatapos ang labis ay ginagawang rebulto o larawang inanyuan. Pagkatapos pagpapatirapaan at sasambahin at dadalanginan na magsasabi, iligtas mo ako, ikaw ay aking Diyos. Sa makatuwid, hindi po nakita ni naunawaan ng dating bayan ng Diyos na nahulog sila sa pagsamba sa Diyos-Diyusan o sa mga larawan na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Hindi po ba ito ang nakapulatan, nakasanayan, o naging kalagayan ng marami sa atin, lalo na ang mga naunang henerasyon? Ang ating mga magulang, ang ating lolo at lola, nung sila ay nasa Iglesia Katolika pa. Hanggang sa dumating ang panahon na ginamit ng Diyos na kasangkapan ang kanyang sugo sa mga huling araw upang buksan ang isipan, ang pagkaunawa ng ginagawang bayan ng Diyos. E paano? Ilalabas ng sugo ng Diyos ang mga gagawin ng Diyos na mga anak niya na lalaki at babae, at magawa niya silang nakakakita at nakakarinig. Asahin natin ang isa pang kaugnay na hula dito sa Isaiah sa 46, 11 hanggang 13, ganito ang sinasabi. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita. Akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob na malayo sa katwiran, aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. Ang hulang ito ay tumutukoy sa gawaing itiniwala ng Diyos sa kanyang sugo sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manalo na itinulad sa ibong mandaragit na magmumula sa malayong lupain sa silanganan o sa bansa sa malayong silangan. Ang isa pang dahilan, kaya ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae ay dating bulag at bingi at hindi nakakaunawa dahil malayo po sila sa katwiran o ayaw nilang makinig sa katwiran ng Diyos, mapagmatigas ang kanilang loob. Alin po yung katwiran ng Diyos na hindi alam ng mga anak ng Diyos na lalaki at babae nung sila ay nandun pa sa Babylonia? Hanggang sa dumating ang sugo ng Diyos na itinulad sa ibong mandaragit upang sila'y dagitin at ilapit sa katwiran ng Diyos at sa kaligtasan. Pakinggan nyo, nakasulat sa Roma sa 1:16 hanggang 17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat dito sa ebanghelyo ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang katwiran ng Diyos ay ang ebanghelyo na kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ang ebanghelyo ay ang tunay na mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nung wala pa ang sugo, kahit na maraming nag-aaral ng Biblia, hindi nila maunawaan. Bakit? Nilinaw sa atin. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito o ni Satanas ang isipan ng mga hindi sumasampalataya. Pero nang isugon ng Panginoon Diyos si kapatid na Felix Manalo, ang sugo niya sa mga huling araw na ito, natupad yung sinasabi ng hula. Tumawag ang Diyos ng ibong mandaragit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng payo ng Diyos mula sa malayong lupain. Alin po yung payo
Yun din ang mga salita ng Panginoon Diyos upang ilapit sila sa katwiran, upang tumanggap sila ng kaligtasan. Kaya mula sa maling mga relihiyon, dinagit o inagaw tayo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng buong tiyagang pangangaral ng mga dalisay na mga aral ng Diyos. Kaya hindi lang naunawaan natin ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, naging sa Diyos tayo. Nalapit tayo sa Diyos. Nalapit tayo sa kaligtasan. Tapos sasabihin ng iba, hindi mahalaga sugo. Paano natin malilimutan ang kapatid na Felix Manalo? Oo, pinagpahinga na siya ng Diyos. Pero yung pagpapagal niya, yung pagsasakit niya sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos para ilapit tayo sa katwiran at sa kaligtasan, hindi natin matatawaran yun. Kaya nakalulungkot na may mga napaanib sa iglesia. Nabuksan ng isip, narinig, at sinampalatayanan ng mga aral na itinuro ng sugo, subalit, mas pinili na maging bulag uli. Paano? Sa pamamagitan ng paglikha, pagtuturo, pagtanggap ng mga bago at ng mga maling aral na salungat sa katotohanan ng tinanggap natin sa sugo. Kaya mga kapatid na nakikinig ngayon, at sa maaabot pa ng pangangaral na ito, huwag tayong pahihikayat sa mga kapatid na umalis sa iglesia, o sabihin pa natin, itiniwalag dahil nagtuturo na ngayon ng maling aral. Isipin ninyo yung binasa natin sa Apokalipsis 18:4, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, na ang tinutukoy ay magsilabas sa Babylonia. Ginagamit nila ngayon yun para manawagan sa mga kapatid sa iglesia, magsilabas kayo. Naging Babylonia na ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw. Isipin niyo yun. Merong tiyak na tinutukoy yung Babylonia pagkatapos gagamitin nila sa iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito. Dahil lang sa pagtalikod ng maraming mga tagapanguna ngayon, sasabihin nila na natalikod ng iglesia, saan nila akain ng mga kapatid? Saan nila papupuntahin? Sa grupo nila na nagtuturo ng mga maling aral? Kaya huwag tayong pahihikayat sa kanila. Sa halip, mga kapatid, mamalagi tayo na naninindigan sa mga aral na itinuro ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, mamalagi sa puso't isipan natin ang malaking pagpapahalaga sa kahalalan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Kami lang ba nagsasabi nun? Ano pong inaasahan ng Diyos sa lahat ng naging bunga ng pagpapagal ng sugo sa mga huling araw na ito, upang maingatan natin hindi lang ang karapatang maglingkod sa Diyos, kundi ang pagtatamo ng kaligtasan. Babasa pa kami ng isang hula patungkol sa gawain ng sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito at ang inaasahan ng Diyos sa bunga ng kanyang pangangaral. Dinggin ninyo, nakasulat sa Apokalipsis 14:9 hanggang 10, itutuloy ko sa 12 hanggang 15. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ang tinutukoy dito ay ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Ulitin ko, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel
at sa harapan ng kordero. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, sulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. At nakita ko at narito ang isang alapaap na maputi at nakita ko na nakaupo sa alapaap ang isang katulad ng isang anak ng tao na sa kanyang ulay may isang putong na ginto at sa kanyang kamay ay may isang panggapas na matalas. At lumabas ang ibang anghel sa templo na sumisigaw ng malakas na tinig doon sa nakaupo sa alapaap, ihulog mo ang iyong panggapas at gumapas ka sapagkat ang aanihin sa lupa ay hinog na. Mga mahal na kapatid, ang binasa nating pula ay tumutukoy sa gawain ng huling sugo sa panahong Kristiyano. Wala na pong kasunod na sugo. Sapagkat ang panahon ng pagkakasugo sa kanya, sa panahon ng mga wakas ng lupa o sa mga huling araw, napakalapit sa araw ng paggapas o pag-aani o araw ng paghukom. Bakit natin natitiyak na gawain ito ng sugo? Sapagkat yung ibang anghel o sugo ay nagbababala sa tumatanggap ng tanda sa noo at kanang kamay. Sino ba yun? Yung may tanda sa noo at kanang kamay, hindi ba? Ang mga kabilang sa Iglesia Katolika. Ano yung babala? Iinom sila ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. Sila'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Kaya dapat talagang maalis sa Iglesia Katolika para hindi madamay sa salot o sa malaking kapahamakan sa araw ng paghukom. Pero yung nailabas, yung ibinunga ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, ito panawagan ng Diyos. Narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ipinatanaw na ng Diyos kay Huwang Apostol ang katangian ng bunga ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Matyaga sa pagtupad ng mga utos ng Diyos at sa pananampalataya kay Jesus. Lugi ba sila? Ang sabi, mapapalad. Ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Kaya dapat tayong mabuhay sa pagsunod. Hindi lang mula nang tawagin tayo sa iglesia, magpahanggang ngayon, hanggang sa ating kamatayan o sa araw ng paghukom, alinman ang mauna. Kaya ang iglesia ni Kristo sa mga huling araw, hindi na matatalikod. Kung meron mang matatalikod, yung masasamang mga leader, yung mga nahikayat nila sa mga masasama nilang gawa, sa mga gawang hindi lang dumudungi sa dangal ng iglesia, kundi nagpapahina sa pananampalataya ng maraming mga kapatid. Pero kayo, na mga kasama namin sa gawaing ito, na sa kabila ng itiniwalag ang marami sa atin, hindi tayo pumapayag na makatkat sa ating puso't isipan ang mga dalisay na mga aral ng Diyos na tinanggap natin sa sugo na buong pagmamalasakit na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo. Mga mahal na kapatid na nakikinig ngayon, tularan po natin ang halimbawang iniwan ng kapatid na Felix Manalo sa matyagang pagtupad ng mga utos ng Diyos at ng kanyang pananampalataya. Sa unang talatang binasa natin,
ibinili ng Diyos. Naalalahanin natin ang mga dating namuno sa atin. Tularan natin ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pananampalataya. Nag-iisa noon ang kapatid na Felix Manalo. Nilalait, hinahamak, pinagtutulong-tulungan ng iba't ibang mga relihiyon. Subalit, palibhasa, sugo siya ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Natupad sa kanya yung pangako ng Diyos, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Tutulungan kita, aalayan kita ng kanang kamay ng aking katwiran. Ang katwiran ng Diyos, ang Ebanghelyo. Kaya buong linaw niyang naituro ang mga salita ng Panginoon, na yun ang dahilan, kaya nabuksan ang ating isipan, ang ating puso, upang sumampalataya sa mga dalisay na mga aral ng Diyos. Huwag nating kalilimutan ang pagpapagal ng sugo para sa kapakanan ng ating kaluluwa. Magkikita-kita tayo sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang sugo, ang kaer, ang mga tapat na ministro, ang mga magulang nating nag-akay sa atin sa iglesia, sa matuwid na pamumuhay at paglilingkod. Darating ang panahon, papagpapahingahin tayo ng Panginoon. Maging karapat dapat buha tayo sa kaligtasan at sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Yan ang ating leksyon, mga kapatid. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin. Aming Ama, salamat po sa biyaya ng iyong mga salita na tinanggap namin sa aming pagsamba ngayon. Hayag na hayag, kinikilala mo pa kaming mga anak mo sa mga huling araw na ito. Nagkaganito man ang nangyari sa amin at sa iglesia, subalit hindi mo po kami binibitiwan habang nakikita mo sa amin ang matyagang pagtupad ng iyong mga utos, pag-iingat sa aming pananampalataya, lagi namang nakalaan ang paggabay, ang pagsubaybay mo sa amin. Salamat, Ama, hindi ka nagkukulang ng mabubuting bagay sa aming sambahayan. Hindi lang iniaabot mo ang lahat ng aming pangangailangan. Inililigtas kami sa mga kapahamakan, maging sa mabibigat na karamdaman. Higit sa lahat, pinamamalagi mo ang alab ng aming pananampalataya sa sugo mo sa mga huling araw at sa mga salita mong buong tiyaga na itinuro nila. Pangako namin, Ama, hindi namin kailanman dilimutin ang pagpapagal ng kapatid na Felix Manalo para sa kapakanan ng aming mga kaluluwa. Ama, pagpaumanhinan mo kami kung nagkukulang kami at nagkakasala. May pagkakataong hindi nagaganap ang iyong mga kalooban. Ituring mo na lang kailangan namin. Tawarin mo kami, Ama. Huwag mo kaming itatakwil. Kanino pa kami paroroon pagka iniwan mo kami? Sumasampalataya kami. Darating ang takdang panahon mo, ibabalik mo ang iglesia sa dati nitong kabanalan at kaayusan para lubos na mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Tatapusin mo ang kasamaan ng mga sumisira sa iglesia. Hahanguin mo sa pagdurusa ang maraming kapatid, lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Alalahanin mo sila. Huwag mo silang pababayaan. Hanguin mo sila sa kalulus-lulus nilang kalagayan. Dumating ang panahon, Panginoon, mapayapa ang iyong bayan, ganap na mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Panginoong Hesukristo, nakikiusap kami sa iyo pagbalik mo. Alalahanin mo kaming lahat. Pagka ibinangon mo na ang sugo, ang naunang pamamahala, ang mga tapat na mga ministro at mga kaanib sa iglesia, alalahanin mo kami kung darat ng kaming buhay, agawin mo kaming kasama nila upang sumalubong sa iyo
at makapasok sa iyong kaharian. Patatagin mo po ang aming pananampalataya. Huwag mo po kaming iiwan kahit saglit. Patuloy mong gamitin ang ganitong mga pagsamba namin sa pagpapatibay sa aming pananampalataya. Ama, tumitiwala kaming dininig mo kami, lubos na ipinatawad ang mga kasalanan at pagkukulang namin. Pinagpala mong lahat ng mga magulang na naririto. Pinagpala mong lahat ng mga anak namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.